Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong i-review. I-review talaga. Meron tayong react na issue. Ito ay nagva-viral, no? Ito si Miss Yulin Castro. Ininsulto daw yung yung parang cafe sa Iloilo, yung coffee break. Panoorin nga muna natin yung video. Ito yung video na kumakalat ngayon. Tingnan natin mga kababayan ko. I-refresh ko lang para mag-start sa umpisa. Hello guys, so nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yes. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Dami. Out of all of you, Wow! all of you, What's that? walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Pang PWD kasi. Person with diabetes. Bawal. Bawal Wala yung akong sobrang diabetes. tamis. Ay, sorry. Bawal kasi sila Ang matapang. dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Tiyak. Guys, mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Love you. So yun yung review niya, no. Ano naman talaga? Nakaka-insulto. Kahit hindi ako may-ari ng nakaka-insulto. Just imagine dumayo sila sa Iloilo, no. May kapapasok na balita na nababasa, I don't know if it's totoo kung na persona non grata na to. Kasi may nabasa ko, hindi natin alam parang katulad nung kay Yana, hindi naman pala verified na persona non grata siya sa Zambales. Sometimes hintayin na lang natin yung official na pahayag nung sa mainstream media or sa yung mismong page ng Iloilo. Kasi as of now may nababasa ako pero hindi pa naman verified. Now, dito sa review niya nagpahayag yung coffee break. So ito yung sinabi ng coffee break. Ang sabi ng coffee break dito, "Thank you for sharing your thoughts, Miss Yulin Castro, about your recent visit to Coffee Break. We appreciate all feedback as it helps us learn and improve. However, we were taken aback by the strong and explicit language used in your review. While we understand that not everyone will share the same taste, we believe that constructive criticism can always be communicated respectfully. We're proud of the work our team puts into creating a positive experience for every guest. And language that crosses the line can be disheartening. Not only to us, but to the people who work hard every day to serve our customers. Coffee Break has been serving coffee lovers for 20 years. Ang tagal na pala, 2 dekada na. And while we recognize there is always room for improvement, we've never received an insulting feedback such as yours. If you had shared your concerns with our staff during your visit, we would have been more than happy to enhance your food or drinks to your liking." Pwede naman yan no? Kung actually pag sa milk tea, sa milk tea shop, may time na pwede mong sabihin pwedeng less sugar kasi sometimes sobrang tamis nung milk tea. Pwede naman lalo na yung sa coco. Kasi pag galing ako ng opisina, bumibili ako ng coco, yung milk tea. Pwede mong sabihan na pwedeng yung sugar para kasi tamis na tamis ako pero masarap yung binibenta nila. We truly value guest satisfaction and do our best to accommodate preferences whenever possible. And we will remain committed to providing a warm, satisfying experience to every guest and to continuously grow from feedback shared with sincerity and respect. Kailangan daw yung respect, 'di ba? Now, ang tanong dito, kagabi nag-uusap kami ni Sir Oyabak, yung legal advisor ko. Sabi niya, tinanong ko sa kanya, libelous ba ito? Kasi
Ang nabasa ko din yung post ni Rendon Labador, ang sabi niya, yan o, kumbaga dapat iayon ng ugali sa itsura. Masasabi mo ba na mga taong masisisi mo ba yung mga taong nagalit? Kawawa din kasi yung negosyante na may-ari ng coffee shop. Biro mo, ang hirap magtayo ng at mag-survive ng negosyo tapos biglang sisiraan ka lang. Yung sira kasi, 'di ba, libelous ibig sabihin. Tinanong ko, hindi naman daw libelous 'yon. 'Di ba? However, may tinatawag kasi tayong respeto pag nagre-review ka. Yung respeto naman kasi wala sa batas 'yun eh. Let's say hindi, meron sa batas noon, lalo na sa religious belief. Or pero yung let's say ganito, for example, wala naman sa batas yung yung pagsabi ng po at opo. Hindi naman nasa batas yun eh. Pero ginagawa natin yon. Alam mo yon, as a human kasi, yan yung yan yung unique sa atin eh, yung magkaroon ng respeto sa kapwa. 'Di ba? Unlike yung, let's say, tingnan mo yung mga aso, mga pusa, minsan nandadamba na lang yan ng ng pagkain or what, 'di ba? Pero iba kasi tayo mga humans, tsaka kaya nating i-express yung sarili natin ng maayos. Hindi tayo hayop. However, may magsasabi, bakit ikaw? Pag nire-review mo, kasi mga kababayan ko, nagre-review kasi ako ng mga peking ghost hunter sa gabi. 'Di ba? At minsan may nasasabi din akong masama tungkol sa kanila. Diyos ko naman, yung mga peking ghost hunter kasi, mga budol yun. 'Di ba? Yung mga audience nila, hindi nila nirerespeto pag inuulol nila. Kaya for me, okay lang na nagaguhin mo din ang review sa kanila. Pero itong cafe kasi na to, lihitimong negosyo naman to, wala namang binubudol ito eh. At the way naman silang pagsilbihan doon, I believe, tinan mo, ang ganda-ganda pa nga ng presentation eh, ng mga pagkain nila eh. Naniniwala naman ako na na wala namang pambubudol dyan sa ginawa nung coffee break para sabihin mo na hindi dapat sila irespeto. Walang ganong walang dahilan para hindi mo sila irespeto dahil binigay naman nila yung dapat ibigay sa iyo eh. Nagkataon lang na hindi ka nasarapan. Now, yung pagsasabi kasi ng hindi masarap, part naman ng yan eh. Part naman ng freedom of speech yan eh. Kaya lang, dapat may art yan. Unang-una, dito na naman papasok yung sinasabi natin na pagka-influencer mo, yung pagka-celebrity status mo. Diba? Hindi biro kasi ang dami ng followers mo, ma'am eh. Siguro kung ako ang magsasabi niyang sinabi mo na yan, nasasabi ko ganyan, walang papansin sa akin. Hindi ganun laki yung gravity. Siguro may masabihan man ako, kumain ako diyan hindi masarap. Hindi siya masarap. Siguro may makikinig sa akin mga 20 na tao, 'di ba? Bibigyan ng weight yung sinabi ko o 50, 'di ba? Pero the way ko sabihin na hindi masarap, yung hindi masarap, yung walang diin, okay lang naman yung tingin ko. Unang-una, hindi naman ako food vlogger. Kasi kung food vlogger ako, may weight lahat ng sinasabi ko sa mga kinakain ko eh. Na nire-review ko. Dahil yun talaga yung content ko eh. 'Di ba? Ito kasing ginawa ni ma'am, hindi naman, ibig sabihin eh, hindi niya naman binigyan ng kahit konting konting bawi man lang. Or kahit hindi mo bawiin pag-usapan natin yung pagkain, pwede mo kasi sabihin na pagka-review kasi ibig sabihin subjective yan eh. Yung pagiging masarap, wait lang ha. Yung pagiging masarap kasi subjective yan. When you say subjective, para sa'yo lang yon. May time kasi na ang pagkain, sa akin sarap na sarap ako, no? Let's say ako halimbawa,
Ilang taon na ba ako? Kabe-birthday ko lang eh. 26 years old na ako. 26 years old na ako. Ang pinakamasarap na adobo para sa akin ay adobo ng nanay ko. Sasabihin ko, guys, super sarap talaga ng adobo ng nanay ko. 'Di ba? Putya, do sa 26 years old ko na yun, 2 dekada ko nang kinakain yung adobo ng nanay ko. Malamang masasanay na yung dila ko doon at yun na yung magiging batayan sa akin ng masarap. Para sa akin yun. Pwede kasi nga mangyari, imbitahan kita sa bahay, punta ka sa bahay, nagluto ng adobo ang nanay ko, masarap. Pagtikim mo sobrang tabang. Sa'yo hindi na masarap. Hindi naman kita masisisi kasi hindi ka naman sanay sa ganun lasa eh. 'Di ba? Kaya kung magre-review ka, malinaw dapat na para sa iyo ganito, para sa iyon. 'Di ba? Para sa akin ganyan, para sa medyo matabang nga naman. Pero siguro dinesign itong katulad ng sinabi mo dinesign yung lasa ng pagkain nito para sa mga may diabetes kasi sinabi yun ng kasamahan mo diyan eh. Malay mo meron silang na ganon. May dahilan sila na ganon kaya hindi ganon katamis yung kinakain mo. 'Di ba? Minsan may reason katulad niyan. Na sabi mo hindi masarap. At paano ba yung masarap sa iyo? Kailangan matamis ba? Yun ba yung masarap para sa iyo? Dapat nililinaw mo yun eh. May mga nagre-review din kay Diwata dati. 'Di ba? Para sa akin, guys, para sa akin. Puro ganoon ang salita nila eh. Para sa akin, pwede na. Para sa akin, hindi siya ganoon ka kasarap. Pero siguro sa iba magugustuhan 'to, lalo na kung ang budget nyo ay 100 pesos lang, sulit na. 'Di ba? Ganoon ang mga review kay Diwata although na negative. 'Di ba? Kasi yung pagiging negative hindi mo pwedeng takasan yun eh. Kung talaga namang may negative dun sa However, may art kasi yung pagsasalita nun, lalo na kung food reviewer ka. Kasi kaya mo talaga mandurog ng ng establishment eh. Pagka ganyan. Pero hindi naman walang masarap. 'Di ba? Napanood niyo na ba yung Ratatouille na Disney, yung Pixar movie na Ratatouille. Takot na takot sila sa mga food reviewer din, sa critic. Kaya talaga sila. Kasi alam nila na may gravity ang sinasabi ng isang food critic. Kaya lang, wag naman sana ganito. 'Di ba? Inasikaso ko na maayos. Pero ganito halimbawa, nung kumakain ako, may ipis dun sa kinakain ko. Yun, may karapatan kang magalit doon dahil hindi mo deserve bilang customer yun eh. Pwede ka maglabas ng sama ng loob mo doon dahil hindi talaga normal yun. Pag angat ko ng kutsara ko, may ipis, tangina naman Nagbabayad ako na maayos dito tapos isa-serve ako ng may ipis. Pero kailangan mong patunayan yun. Na may ipis. Yun ang kalibel-libel na. Pagka sinabi mo na may ipis yung kinakain mo pero wala naman. Kailangan patunayan mo 'yon. Na may ipis yung kinakain mo. Or may uod, ang baho naman dito. Ang baho dito guys sa lugar na 'to. Kailangan patunayan mo 'yon. Ngayon, objective yun eh. Yun yung mga bagay na objective talaga. Kasi yung mabaho para sa akin, mabaho din talaga kahit kanino yon. Pag sinabi ko mabaho, may mga mabaho kasing subjective eh. Katulad nung pag may nagbebenta ng pabango may mabaho na pabango na para sa iyo mabaho. Pero mabango. Pero alam naman natin pagdating sa kainan, alam natin yung amoy na mabaho, yung parang panis. Or yung parang, 'di ba? Pag pumunta ka sa ibang karinderya minsan, may parang hindi magandang amoy na nabubulok dahil kung saan-saan tinatapon. 'Yon. Objective naman 'yon. Yun yung mga talagang
pwede mong ikagalit. Pero dahil sa lasa, hindi pwede. Kasi iba-iba ang panlasa natin eh. Ang lagay ikaw lang yung dapat pag-adjustan ng tao. 'Di ba? Buong menu nila kailangan mag-fit sa gusto mo. Hindi pwede. Hindi ka man masarapan, sabihin mo, pwede naman, pero bigyan mo din ng balanse na baka guys sa akin lang yon kasi hindi ako sanay sa ganitong lasa. Pero pwede niyong bisitahin para kayo po mismo ang makahusga kung masarap ba talaga o hindi. Pero ako hindi talaga fit sa akin yung lasa. Pero yung sabi mo, ang dami nito, walang masarap kahit isa, puta. hindi maganda, 'di ba? Kasi para insulting talaga 'yon. Tapos unang-una ka pa diyan parang bago ka lang diyan 'Di ba? Bumisita sila ng Iloilo. So ibig sabihin marami nang kumain 20 years tumagal sila ng 20 years So meaning tanggap sila nung community diyan na ganyan talaga. 'Di ba? Parang ako, ang tagal-tagal nang nagbebenta ng buro sa Pampanga. Taga Pampanga kasi ang tatay ko Pero pagka every time na nakaka-amoy ako ng buro, sukang-suka talaga ako. Hindi ko talaga kaya. Yung nanay at tatay ko, sarap na sarap. Yun talaga Pero ako, hindi ako nasasarapan talaga sa buro. Pero hindi ko minumura yung gumagawa na, putang ina tong buro na to, gumagawa pa sila nito, hindi naman masarap. Kasi ako lang yun Hindi ko pwedeng pigilan yung panlasa ng iba dahil lang do sa personal ko na na preference, 'di ba? Kasi ang pinag-uusapan kasi natin dito subjective Sana naiintindihan yung word na subjective kaysa sa objective. Pero objective, inuulit ko ha. For example, may ipis. Yun, kailangan ko talaga ikalat yun. Tangin ng restaurant to, puro ipis. Mawawarningan tuloy yung mga tao. Madugyot pala dyan. Yun talaga, kailangan pag-ingatan ng mga tao yun dahil pwede magkasakit yung kakain dun Puro ipis Pero dahil kung salasa lang, hindi pwede. Parang ganito, Ako, sanay na sanay ako. Ewan ko sa inyo Sa akin, ang standard ng spaghetti bilang Pilipino, I don't know kung mag-a-agree kayo kasi majority sa ating mga Pilipino. Pero para sa akin, ang standard ng spaghetti ay spaghetti ng Jollibee. Matamis, di ba? Spaghetti ng Pinoy yun matamis Pero pag dinala mo ko sa Italian restaurant at nakakain ako ng maasim na spaghetti, hindi ako masasarapan. Pero hindi ko sasabihin na putang inang spaghetti ito hindi masarap. 'Di ba? Ako lang naman kasi 'yun Sasabihin ko kung i-review ko 'yon, kung sanay po kayo sa sa matamis na spaghetti ng Pinoy, kasi Filipino style 'yun, sweet style, 'di ba? Filipino spaghetti. Wag niyong i-expect na ganun ang matitikman nyo dito sa Italian restaurant na to. Kasi madidisappoint kayo kung sanay kayo. Pero kung naghahanap talaga kayo ng authentic na spaghetti, panalong-panalo dito sa Italian na to. Authentic Italian spaghetti. 'Di ba? May ganun pa rin. Ito nga pwede nilang, since alam nila na nang walang lasa, na-identify din naman ng kasama niya na pang may diabetic. Pwede niya sabihin niya na kami, ang gusto namin kasi mga matatamis. Pero sa mga gustong makaranas, makakain ng mga pagkain na hindi masyadong matamis, panalong-panalo dito yung may mga diabetes. Di ba? May mga art na ganun na pwede mo sabihin para kahit papaano may bawi ng konti. Now, after nyan, si Rendon nagsalita, no? Si Rendon Labador, ito na yung sinabi niya. Kasi dahil marami nagalit doon kay Miss Yobab, syempre tayo mga Pinoy, ang unang babanatan dyan yung itsura ni Yobab, di ba? Kadalasan ganyan
Hoy, baboy! Kung ano naman ginagawa. Di ba gano'n na? Now, umiiyak daw ng body shaming si si Yobab. Sabi ni Rendon Labador, paalala po, hindi ginagawa yung no to body shaming para makaligtas po kayo sa mga katangahan nyo. Iayon sana natin palagi yung ugali natin sa mga itsura natin. Tingnan muna ang itsura mo bago pakinggan ang mga sinasabi mo. No to body shaming dapat talaga. Kaso ang sampal ng katotohanan dito sa Pinas, bago ka pakinggan ay titingnan muna itsura mo. Kaya nabash kasi bago sa SOCMED yung baboy na nagrereklamo. Kumbaga, dapat iayon sana yung ugali sa itsura. Masisisi mo ba yung mga taong nagalit? Kawawa din kasi yung negosyante na may ari ng coffee shop. Biro mo, ang hirap magtayo at mag-survive ng negosyo tapos biglang sisiraan ka lang. Okay lang mag-negative feedback pero sana yung feedback na hindi naman up to the point na masisira yung image ng business. Yung babae kasi laman lang ng tiyan ang problema niya. Yung negosyante madaming responsibilidad sa negosyo at mga empleyado niyang umaasa sa negosyo niya. No to body shaming. Pero kung ganyan kasi ang ugali, hindi worth it ipaglaban, mag-gym ka na lang, pakainin kita ng dumbbells. Huwag niyong gamitin pang laban yung salitang no to body shaming sa mga taong hayop ang ugali. Hindi po yan ginawa para maligtas kayo sa katangahan niyo. Pero sa kabila ng lahat, sa akin, no to body shaming pa rin. Kasi ang pag-usapan lang natin yung sinabi niya. 'Di ba? Or yung pagkakamali niya, yun lang, dun lang tayo. Pag nagre-review naman ako ng mga peking ghost hunter sa gabi, hindi ko naman dinadama yung itsura nila eh. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi rin naman ako kagwapuhan, 'di ba? Hindi rin naman ako pero may pinag-uusapan tayong topic, dun lang tayo magi-stick. Yung kung mali ba yung nagawa or katulad niyan i-review natin yung review ni Yobab. 'Di ba? Katulad niyan, 'di ba? Sinasabihan din ni Rendon ng yung itsura niya. 'Di ba? Kasi ganoon yun kung bastos ka rin sa mga videos mo, bastos din ang sasabihin sa'yo ng mga tao. 'Di ba? Yun. Ito yung sinasabi ko. Kung inuulol mo yung mga viewers mo, ulol din ang sasabihin sa'yo ng mga tao. Pero yung kasi, yung sa coffee shop kasi, hindi naman nang uulol yun ng customer eh. 'Di ba? Hindi naman siya nang uulol ng customer eh. Pero ako, against pa rin ako dito. Doon lang tayo sa issue siguro. Yung mga Ghost Hunter, si Ghost Hunter 88, no? Nasabihan ko na Ninja Turtle. Pero alam ko mali yun. Huwag niyong gagayahin yun. Sobrang inis ko na kasi doon. Kasi kung ano-anong pinagsasabi sa akin ni Ghost Hunter 88 noon, na ako pa daw yung nang-i-scam daw ng nanonood. Doon sinabi kong scam yung gamot niya sa diabetes. Kasi wala pa namang gamot sa diabetes eh. Sabi ni Ghost Hunter 88, may gamot daw siya sa diabetes. Nung sinabi ko scammer siya, ako pa yung sinasabihang scammer, kaya nagantihan ko din. Pero mali yun, di ba? Mali po yung ginawa ko. Sa issue lang tayo. Sabi nga ni Atty. Libayan, issue hindi tao. Kasi sanay si Rendon Labador ng ganito eh. Yung ganyan eh. Okay naman to si Rendon paminsan-minsan. Kaya lang yung kung ano lang sana yung issue. Di ba na-bash din ito doon sa restaurant niya? Bukas pa ba yon? Yung may motivational rice, naalala niyo yan dati? Yung 100 pesos isang... yun naman, objective din yun. Sobrang mahal naman talaga nun. Tapos ang dahilan niya pa nun, kaya ako minalan, para ma-motivate daw na, na magtrabaho yung, dun sa kakain sa kanyang restaurant. Para ma-afford niya daw.
Diba, zero logic kasi yung ginawa ni Rendon Labador noon. Naiintindihan ko, no? Diba? Sapatos, let's say sa sapatos, no? Bibili ako ng sapatos na sa bangketa. Diba? Sa bangketa, makakabili ka na ng sapatos na na tigti 300 pesos isang pair Then pag sa mall ka bibili, let's say Adidas, no? Yung superstars na Adidas. Nasa 6,000 yon. 'Di ba? Kung gusto mo nung Adidas na sapatos na yon, kailangan mag-ipon ka ng 6,000. Kailangan talaga, doon ka talaga. Kasi ang bibilhin mo kasi na sapatos ay ibang-iba doon sa nabibili mo sa bangketa. Yung kay Rendo naman, yung kanin na nabibili mo sa ordinaryong karinderya, ganun din naman ang kanin niya, walang special, tapos gagawin niyang 100, illogical yun. 'Di ba? Well, do sa mga mayayaman, wala sigurong kaso yon, no, sa mga mayayaman. Pero hindi, may nakakausap ako na mayayaman, din, illogical din yung yung 100 pesos isang cup ng rice. 'Di ba? Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin, Ang bottom line dito, pag nagre-review ka kasi, kailangan balance din. Kasi yung nire-review mo kasi, hindi naman hindi naman ginawa yung restaurant nila para manloko. Tumagal naman ng 2 dekada. Katulad nito, may post dito, Sabi nga, how old is the vlogger? 29 years old daw. How old is the restaurant? 20 plus. Both are more than 2 decades old. Yung restaurant daw is known for its coffee. The vlogger is known for being. Yan. Moral of the story, there's always a positive way of saying negative things. Nega, hindi masarap. Positive, this can improve. Nega, ang tabang. Siguro a little more will do wonders for this dish. This is a gig to go viral at work. It is, if this a gig to go viral, it work. Kung ang layunin daw ay mag-viral, nagwo-work naman talaga, 'di ba? It is quite sad that we need to push the nega button to get this much attention. Pero ito for me, sa kabilang banda, yung pagsabi niya ng hindi masarap, okay lang to Basta i-indicate niya na para sa kanya yon. Kasi hindi naman libelous to Sometimes kailangan marinig din ito ng ng nire-review mo na hindi masarap. Pero yung yan lang ang nasabi mo, yung hindi masarap, tsaka ang tabang, na parang sinasabi mo ganun talaga sila in general, hindi rin maganda. Pero lilinawin mo, para sa akin po para sa akin po. Okay lang yung sabihin mo yun. Kasi part talaga yan ng hindi mo makokontrol sa tao yan na sabihin niya na hindi siya nasarapan doon sa kinain niya. Huwag na lang siyang magmura siguro. Anyway, yan lang po yung mapag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.